Isingit ko lang dyan itong isang importanteng balita ito dyan ha? Paano yan? Itong tungkol sa mga problemang kinakaharap ngayon ng International Criminal Court, ICC. Pwede ka ba sabihin, buti nga sa kanila? Huwag naman, huwag naman. Nako po. Ang latest na mga problema nila, ang dami nagwi-withdraw member state. Na, di ba, pinakahuli daw, Venezuela. Venezuela. Pero sa taong ito, alam mo ba kung aling-aling mga bansa na ang nag-withdraw? Bukod dyan sa Venezuela na nitong nakaraang linggo ata ay bumoto, eto, nagbotohan yung mga mambabatas nila at ang boto nila ay kumalas na sa ICC, International Criminal Court. Ganon. Bukod dyan, nako, ito mga bansang ito, yung iba dito hindi natin masyadong kilalang bansa Bansang Mali. Ayan, Mali, yes. Meron nanonood dyan. Wala, hindi ito sa San Mateo, ha? Mali. Yung MLY yun, M-A-L-Y, Mali. Ito pala, yung apat na bansa ito dyan na kumalas. Kung tawagan Sahel Black. Isang bloke sila, ha? Ano yan? South African area yan, di ba? Oo. South Africa nga ito. Mali, Burkina Faso at Niger jointly announced their withdrawal from the ICC in September 2025. Naku po. Oo. Kasi ang sabi ng mga bansang ito, bias ang ICC dahil yung kanilang mga leader doon, ang leader nila sa mga bansa na ito, mga military ay inaakusahan ng ICC ng neo-colonialism. Ayun. So parang kinakasuhan na rin ng ICC. Ang Hungary, nag-announce din ng withdrawal noon pang June 2025 at magte-take effect June 2026. Nako. Di sa kabuan ngayon, ilang bansa na lang kasapi ng dyan. Pabawas na Rome pabawas. Statute na ito. Oo. Pati mga malalaking bansa, di ba, nag-aalis na rin dyan Ito ang problema ngayon. Bukod sa mga pag-aalisan ng mga miyembro, ito ang masaklap. Ano yan? Ano nangyari sa kanila? Nako, ito pong in-announce na sanction ni US President Donald Trump sa ICC ay nararamdaman na ng mga ICC judges. Nako po. Sa isang panayam, sa isang judge, ano pangalan nito? Wala na raw silang 13 months. Ito si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Si Carranza, di ba? Attorney sa atin yan? Si Attorney Carranza? Hindi, taga Peru ito. Peru. Yan yata. Siya. Yan, nasa picture. Nasa video. Ano pangalan yan? Luz del Carmen. Judge Luz Ibanez Carranza. Alam mo ba ang kanyang problema ngayon? Ano doon sabi niya? Yung kanyang mga hindi siya maka-order sa online platform. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Sabi niya, ako, order pa naman ng mga parcel. Kaya pala walang dumadating na parcel sa akin. Ay sinuspindi yung mga credit card ko. So part ng sanctions yun sa kanila? Basta nasa kapangyarihan o nasa power ka, jurisdiction ka ng American government, halimbawa, bangko ka. Ang opisina mo meron sa European Union, di ba? Sa Europe kanila, di ba? Europe, tapos meron pa sa Amerika. Siya sabihan ka nung lahat ng ito yung mga pangalan ng judges, Pag tanggalin nyo ito, i-freeze nyo ang kanilang mga bank account. So wala silang mga transactions ngayon? Part ng sanctions sa kanila yun? Oo. Kaya pala sabi ko, wala silang 13 months. Wala. At hindi sila makapag-travel kung saan-saan. Yan. Hindi sila makaalis. Yan ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Pati yung mga negosyong sumusuporta sa ICC. Kasi nga tinigil na Di ba? Binabalaan ni Trump yung mga
Oo. nagbibigay ng suporta sa kanila eh. Lalo na ngayon at ipinipilit kasi nila dyan na aarestuhin nila si Benjamin Netanyahu Ng Israel. ng Israel. Nako. Lalong nag-iingit ngayon si Trump. May panibagong banta sa kanila. Oho. Bukod dyan ngayon pala ay ramdam na nila yung sanction na yon. Hindi lang sila, pati kamag-anak nila dyan. Ganoon, pati Oo. mga apelido Carranza. Ibanez. Nararamdaman kasi siyempre, halimbawa, sa isang bank account, magkakasama kayo doon, nandun yung pangalan mo, damay ka. Pati yung kamag-anak yan, hindi kayo makawithdraw. Hindi, maka-withdraw. Ako po. Oo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yes. Akala nyo kasi kayo lang ang makapangyarihan. Ito Oo. pa yung pinakahuli, di ba? Ito yung kay Meron Trump. pa. Yung Oh. kay Vladimir Putin. Yung sa Russia naman yan. Yung hindi lang para arrest warrant ang ibinigay doon, Jen, sentensya na. Ha? Ano sentensya? Sinentensyahan ng Moscow Court ang ICC prosecutor na si Karim Khan Nako yan, matindi ang karim ka na yan. at ang 8 pang ICC judges Oh. na makulong ng 15 taon. Nako, sila pa ang ikukulong ngayon. Pag, 15 years kasi pinapakulong nila si Vladimir Putin eh. oo. Sabi niya ng Russia, teka, anong kapangyarihan niyo para ipakulong ang presidente namin? Nag-hearing ngayon sa Moscow. Oho. Ayun. Hearing in In absentia. absentia. May kaso sila ngayon sa Moscow. Oho. Ngayon, Jen, hindi sila maka-travel sa mga bansa na malamang may Russian authority. Nako, halos magkakatabi yung mga yan, di Ayun ba? nga, oo. Di ba? Hindi mo kasi alam. Halimbawa, Jen, ito, bibigyan na example. Sige, sige. Si Pangulong Duterte. Yan, oo. Nakakulong yan sa kanila, di ba? Wala namang polis dito ang ICC, di ba? Wala. Kaya nga nag-coordinate sila doon sa Interpol eh. Biglang dinampot, sinakay ng aeroplano. Oo. May question ba sa Pilipinas? Wala na ngayon, ando na eh. Kaya ibig sabihin, mga ibang bansa, may question ba? Wala kung May question na eh. gobyerno bang nagsasabing, ba't yung ginanyan? Hindi. Oo. Therefore, pag inaresto ng Russian ang mga ICC judges, kahit sa Netherlands, biglang dinampot. Oo. Sinakay ng aeroplano. Oo. Dinala sa Sa Russia, doon ikinulong. Oo. Anong questionin natin doon? Korte rin nila yung nagpapasya doon, di ba? Oo nga, no. Hindi ba? Lalo ngayon, kasi sa kanila, landlock lang yan, tatawid ka lang ng border. Sakay ka lang sa motorsiklo, di ba? Oo. Oo. Yan Oo ang nga, problema ngayon ng ICC. Nako. Matindi yung impact ngayon ng pangyayaring ito, Jen. Ngayon, ramdam nila ngayon ang pangyayari dyan. Ramdam nila. Magiging pressure kaya ito? Ano kaya magiging epekto nito sa kaso ni Pangulong Digong? Tsak, merong epekto yan. Meron. Hindi, Di ba? hindi maring wala. Oho. Lalo't lalo na at yung prosecutor nila, yung Karim Khan na Yan, totoo yan. suspendido ngayon. Oo, may dahil kaso yan, di ba? Meron siyang sexual misconduct Yan. na kaso. Oho. Ito po ay dininig na ng United Nations. Ang nagdinig dito isang UN-led investigation team. Oho. Meron na raw pong findings pero hindi inilalabas, confidential pa. Nako. Oo. Pala, pwede rin damputin yan pag sinabing, na-receive ko yung text eh. Oo, pwede. Ano ba sasabihin? Kinopya lang namin yung Pilipinas eh. Oo. Oo. Ganun din ang ginawa niyo sa kanila eh. Oo. Group effort to. Paano ko sinabihan ng General Torre? Oo. Arrestuhin mo si... Iko-commission ka ng United Nations. Okay, iko-commission ka ng Russia. Yeah. Arrestuhin mo si Judge ganito. Naku po. Ikaw ang i-hire namin sapagkat magaling kang gumamit ng mga ng mga telepono ng bilang mga- arrest warrant. Yan, Ang daming problema. Ayan. Oo, ng ICC. Yari kayo ngayon. Kaya ngayon ay hindi natin alam kung ano mangyayari. Tapos, ang problema pa ng ICC, mukhang wala nang nagko-comply sa kanila ng mga member. Wala na. Example, yan Vladimir Putin. Russia. Last year, bumisita ng Mongolia. Okay. Ang Mongolia ay miyembro ng ICC. Okay. Si Putin may arrest warrant. Dapat, kumbaga, inaresto nila sa Arresto Mongolia. yan, dadalhin sa Oo. dahig. Hindi kumibo ang Mongolia. Hindi kumibo. Oo. Ang sabi ng ICC, teka muna, may findings yung ICC non-compliance.
Non-compliance ang Cambodia. Ang Mongolia. hindi sumunod. Oh. Hindi nila inaresto si Putin. Siguro sabi ng Mongolia, sige nga, kayo nga umaresto. Baka pag inaresto namin to, maging pulbos ang Mongolia. Totoo. Ayan ang problema ngayon ng ICC. No, isang araw, nanonood ako sa YouTube. Oo. Alam mo bang ang Russia pala isa sa may pinaka-dangerous security? Oo. May mga pinakamagagalit, pinakamapanganib na mga security. O ako man ang taga-Mongolia, pag inaresto ko yun eh. Di ba? Buti sana kung panahon pa ni Kublai Khan. Yun na nga. Di ba? Hindi na, tapos na sila dun eh. Yun na. Sa era ng mga mandirigma eh. Oo. Sila'y mababait na sa Mongolia. Totoo. Ano ang problema ngayon, Jen? Mongolia tayo. Empire, Mongolian Empire. Oo. Eto ang problema. Di ba, may kine-question na jurisdiction? Oh. Yung Pilipinas, ang kampo ng Pangulong Duterte. Yes. Ngayon, hindi makapag-desisyon ngayon ang appeals chamber ng ICC. Nagbigay pa sila ng dagdag na panahon para magpaliwanag ang magkabilang panig kung ano ang kanilang masasabi dun sa question ng jurisdiction. Kasi di ba ang question dito, ipinail nyo yung kaso, hindi na kami miyembro ng ICC. May technicality problem nga yan. Totoo ka. Kasi sabi nila, ang effectivity dapat yan. Kung nag-resign kayo, 1 year after. Ilagpas na rin ng 1 taon eh. Ilagpas na ng 1 taon. Diba? Tsaka nyo, pinagana yung kaso. Tsaka nyo na-file. Ibig sabihin, hindi nyo na kami miyembro. Ayun ang magiging problema nila. January 16 ang deadline ng pagpapile nung komento dito. Ako, nangagamba dyan, Nelson, baka sa mga susunod na taon, pati mga judges na yan, magre-resign na sa ICC yan. Amare. Kasi kung hindi ka na makasweldo, ba't ka pa, di ba? Oo. Ang problema nito dyan, halimbawa lang kasi ang sinasabi lang ngayon ni Trump, yung Netanyahu Yan, tsaka yung sa Israel baka biglang masabi niya, pati Duterte. Kasi my friend Duterte, di ba? My friend Duterte. Sabi naman ng Vladimir Putin, my friend Rodrigo. Ano mangyayari ngayon? Ayan magiging problema natin. Di kayo tinawagan niyo, Digong, pare, tulungan niyo nga ako. Masyado akong ginigipit ng mga... Di ba? Siguro nga, no? Baka walang telepono lang dun eh. Totoo. Pero baka pagka tumawag si Digong kay Putin, kahit kay Putin lang eh. No? Totoo. Ang laki ng impluwensya ng mga yan. Lalo kung sabi, kahit mo ng Amerika, di ba? Ang US. Halimbawa, i-raid nila yung ICC. Pag-aarestohin yung mga nandun. Sasabihin nila, may court order eh. Lalo pa, halimbawa yung Russia, no? Nako. Ano yung magaling na ng Russia? Yung MGB ba yun? Yung counterpart nung, di ba, yung kanilang intelligence, tama, MGB. Nako. Di ba yung CIA? Si Amerika yun. KGB. KGB pala. Yung kung gabi, babae. Yung kinakainan ko kasi UKB eh. Kanina sabi, eat all you can yun eh. KGB, kanila, di ba? Teka lang, ngayon, dahil po sa pangyayaring ito, dapat mag-isip-isip na po ang ICC. Pag hindi nyo po binago yung bagay na yan, hindi na kayo maragdagan ng miyembro. Lalong humihina. Lalong hihina yung grupo ninyo yan. Ang sabi naman ng iba, yan ang mas lalong dahilan ngayon para hindi pakawalan si Duterte. May ganun bang pananaw? Kasi parang yan na lang ang kanilang yan na lang kanilang trabaho eh. Si Digong na lang ang yan na lang kanilang trophy ngayon eh. Naku. Hindi. Kung sa kabilang banda naman, baka makita na rin pagigipit yan. Yun nga. Ang laki ng question kasi, laking issue international yan. Yes. Ang problema dyan, kung makitaan mo ng biglang, di ba? Kalusugan ng isang matandang 80 anyos na. Diba? Ilang taon na ba si Digong? 80 plus? Parang ganun. Hindi ba? Hindi yung maganda talaga. Lalong bababa ang popularity ng ICC pagka nagkaganyan. Totoo. At kung yung trend na nga po sa pangyayaring ito, baka sa mga susunod pa, wala na talaga maniniwala dyan sa ICC na yan. Di ba? Yung Rome Statute na yan.